Okay, so ito yung dalawang daily drivers ko. iPhone 17 Pro Max and Galaxy Z Fold 7. At pagdating sa AI capabilities nitong dalawa, sa totoo lang, hanggang ngayon, mas marami pa ring semplang sa Apple Intelligence at legit na mas nakakatulong sa akin ang Galaxy AI. Hindi to full comparison ng lahat ng kaya nilang gawin. Ipapakita ko lang din yung mga kayang itulong sa atin ng Galaxy AI, yung mga features na ginagamit ko talaga, tapos konting kumparahan lang din sa Apple Intelligence para alam nyo kung bakit kapag kailangan kong gumamit ng AI, Fold 7 ang binubunot ko at hindi itong 17 Pro. Okay, so umpisahan natin sa AI feature na gamit ko at malamang gamit na gamit nyo. Circle to search. Pag may nakikita akong bagay na hindi pamilyar, tutok lang ng camera, circle to search with Google at lalabas na rin kaagad yung mga info. Pag scrolling ako sa Facebook, ganun din. May nakita akong sapatos, may nakita akong sasakyan o anumang bagay na interesting sa akin, circle to search lang at malalaman ko na rin kaagad. Sa Apple Intelligence, pwede na rin naman natin gawin tong mga to pero mas madali lang ma-access itong circle to search ng Google. Tapos may mga pagkakataon din na hindi ako mabigyan ng malinaw na sagot ng Apple Intelligence. Lalo na pag sa mga games, You do. pag tinatanong ako ng anak ko kung sino tong character na to or kung paano matalo tong kalaban na to, mas nakakakuha ako ng mas accurate na sagot sa circle to search. So sa mabilisang sagutan, dito ako mas kampante. Now, madalas kapag pumapasyal tayo, hindi naman natin pwedeng solohin yung lugar. Unless anak ka ng sobrang yamang pamilya. So madalas tayong nakakakuha ng pictures na may photo bomber at dito malaki ang lamang ng Galaxy AI kumpara sa Apple Intelligence. Tulad ng makikita nyo dito, malinis talaga yung object eraser ng Galaxy S25 Ultra at nakakapag-generate talaga siya ng mga bagay na tutugma sa background mo. Unlike dito sa 17 Pro Max na sinusubukan naman, pero eto, kita nyo naman kung bakit hindi ko siya ginagamit. Sobrang laki pa ng diferensya nilang dalawa sa ngayon at ganun din kapag gusto mong i-reposition yung subject mo, i-resize, or kahit pa dagdagan yung background kung gusto mo. Andito yung resulta na mapapawaw ka at dito naman yung mapapa-aw ka. What's that? Sa mga vloggers naman or mga mahilig lang mag-video sa gala, for sure danas nyo rin yung magulong audio dahil sa background noise. At yung AI feature naman na makakatulong dito ay yung audio eraser nila. Punta tayo sa crowded area para subukan. Okay, so andito tayo sa Star City ngayon. Siyempre, sobrang ingay dito. So, magiging very challenging to para sa audio eraser natin. May mga sumisigaw sa rides, may mga speakers, music, tunog ng mga makina. So, kung naririnig nyo pa rin ako ng maayos, comment nyo kaya. At kung hindi naman, edi hindi kaya. Madalas ding mangyari pag nagala kami, inaabot ng gabi. Malamang naman ganun din kayo and Pro Visual Engine yung tulong ng Samsung para dyan. Nightography yung advanced AI processing nila para makakuha tayo ng mas maliwanag, mas klaro at vivid photos and videos kahit pa sa gabi or sa mga low light conditions. Ito yung mga kuha ko gamit ang Galaxy S25 Ultra. Now, para sa mga walang kaibigan or walang makausap dyan, try nyo yung Gemini Live. De, seryoso, legit na nakakamangha siya na medyo nakakatakot ng konti kasi talagang pwede mo siyang kausapin ng dire-diretso kahit Tagalog. Hindi rin nangungutang tulad ng ibang tropa mo at syempre matalino din. So, pwede mong tanungin ng mga bagay na gusto mong malaman ng mabilisan. Kung meron kang pambili, anong mas maganda? BYD Sea Lion 7 or Tesla Model Y? Depende talaga sa priorities mo. Ang BYD Sea Lion 7 ay kilala sa mas magandang interior at maraming standard equipment. Plus, mas cheaper din siya kumpara sa base Model Y. Ang Tesla Model Y naman ay known for its performance, efficiency, at malaking space. Paano kung walang pambili? Kung walang pambili, marami namang ibang options. Pwede kang mag-commute gamit ang public transport, mag-bike o maglakad. Ngayon, kung meron ka namang nakakausap,
Kaya lang, iba yung lingwahe. Samsung keyboard with writing assistance yung pwede. Kaya nitong mag-translate ng messages in real time. Actually, kaya nga ring mag-suggest ng iba't ibang tono para siguradong on point yung pakikipag-usap natin. Lalo na kung sa email yan, professional or casual, kaya naman pareho. And lastly, nung naka-Galaxy Watch Ultra pa ako, lagi ko ring tinitignan yung Now Brief. Hindi ang brief na yan, pre. Kada umaga, summarize lang ng schedule para sa araw. Ibibigay na rin yung weather at yung energy score ko base sa health monitoring ng Galaxy Watch Ultra. So yan yung mga Galaxy AI features na nagagamit ko at tingin ko makakatulong din sa pang-araw-araw nyo. Sakaling interesado kayo sa mga Samsung devices, maglalagay ako ng link sa description or YouTube shopping tab. May 0% installment din sila up to 36 months para sa mga piling models like Galaxy S25 FE and Galaxy Z series. Meron ding home credit up to 24 months. Tapos kung may lumang device kayo, pwede rin yung trade-in or trade-up sa mga authorized stores para rektang upgrade na sa bago. At syempre may mga exclusive discounts and e-vouchers din sila online. So check nyo na lang din kung ano yung best deal para sa inyo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong AI features ang nagagamit at nakakatulong sa inyo. Kung gusto nyo ng full comparison ng Apple Intelligence versus Galaxy AI, comment mo na rin. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang videos.